Hi guys! Welcome back to my channel, Adventures with Marlon. Samahan niyo ako today at meron na naman tayong bagong adventure. Nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 2 at lilipad tayo papuntang Boracay. Tara, pasok na tayo sa airport tapos libutin natin itong Terminal 2 kasi first time ko dito. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng magmerienda habang hinihintay natin yung flight natin. Tara, pasok na tayo! Ayan guys, nakapasok na tayo. Dito na tayo ngayon sa loob ng NAIA Terminal 2. Tingnan natin dito kung anong pwede nating matambayan. Ayun, si JP. Lalakad na papasok. Ayan guys, yung mga plane. Alam niyo guys, okay din dito sa Terminal 2 actually. Ito guys, meron ditong duty free ng mga pabango. Ayan. Tapos duty free ng mga chocolates, guys. Hello! Ayan guys, pwede kayo mamili dito ng duty free ng mga pabango. At saka chocolates, ito yung mga wines. Mga alak. Mahaba siya guys. Actually, titignan nyo, mahaba yan. Ikot-ikot ko kayo ha. Mahaba ito. Dito yung mga planes. Tapos hanggang doon pa sa dulo, tapos iikot yan sa kabilang side. So dito man tayo sa side na to. So paglabas natin dyan kanina, sa may x-ray machine, dito na, ito na yon, makikita natin. So merong tindahan ng pabango, duty free, chocolates and wines. Tapos meron ditong Cafe France. Ayun guys, so dito may CR. Actually guys, meron silang drinking station dito na pwede kang umigib ng tubig mo. So mas maganda, magbaon kayo ng tumbler ninyo. Tapos huwag yung, pag pinasok nyo sa x-ray machine guys, huwag yung lagyan ng laman ha. Kasi sisitahin nyo. Ay guys, ito, dito rin, may CR din sila dito. Ayan. Huwag nyo lalagyan ng tubig yung tumbler ninyo pag pumasok kayo dito sa x-ray machine. Kasi nga, bawal di ba yung more than 100 ml na liquid na dala. So, dadali nyo lang yung tumbler nyo. Tapos para, ayan, meron din sila dito another higiba ng water. No? Ayan. So, huwag nyo malalagyan ng laman yung tumbler nyo, guys. Para pagpasok nyo rito, excuse me, nakalagpas na kayo sa x-ray machine, dito nyo lang higiba ng tubig. Kasi guys, sa totoo lang, medyo expensive ang bottled water nila dito. So, mas practical pa talaga. So guys, ito, meron din isang cafe dito. Ayan. Ayan guys, meron silang tindang mami. Meron silang puto. Tapos yung mga chichirya sa ilalim. Ayan guys, another toilet. Mas okay dito. Sabi ko nga sa inyo guys, first time ko dito sa Terminal 2. Madalas tayo dun sa isang terminal. Terminal 1 ay I think. Mas malaki to, mas maayos, mas malaki maiikutan, at saka mas maraming food choices, mga restaurant choices. Ito guys, may mga tindahan na naman ng mga alak. Dito guys, sa side na to, meron Goldilocks. Kung gusto nyo bumili ng merienda, mababaon nyo, pasalubong. Ngayon guys, merong Persian Avenue, mga kebab ang tinda nila. Sa tabi niya, guys, merong Goto King. Ay doon guys, merong Henley, no?
Henlin siomai. Ito na guys yung dulo niya. So merong Henlin dito, merong Catonins, at saka merong Dasa, yung empanada. Ayan guys, dulo na to. So ikot tayo. Ayan guys, yung waiting area nila. Yung mga naghihintay ng flight nila. Dito sa side nito raw guys, dito yung PAL. Tapos sa kabilang side naman, yung Cebu Pacific. Ayan guys, yung nakita nga natin, di ba? Dito yung Goldilocks at saka yung mga tindahan ng wine. Ikot tayo sa kabilang dulo. Okay dito guys. Kasi ang alam ko nung nag-book kami pa Boracay, Terminal 1 kami, which is dun, Terminal 3 pala kami guys madalas. So nung nag-book kami, nasa Terminal 3 kami, tapos binago nila to Terminal 2. So doon pala guys yung sinasabi ko, Terminal 3 yung madalas naming pagsakay papuntang Boracay. Doon yung medyo masikip, medyo mainit. Ito mas okay dito. Kasi mas maraming ang option ng mga kakainan, mas maraming upuan, mas komportable dito guys. Terminal 2. So, andito tayo ngayon sa Terminal 2, NAIA Terminal 2. Kaya guys, bumabalik lang tayo dito para makaikot tayo papunta sa kabilang side. Kasi itong road daw na ito, itong road na to, puro PAL, Philippine Airlines. Tapos sa kabilang side, dun yung Cebu Pacific. So guys, dito tayo galing guys, dito tayo lumabas, dito sa X-ray na to. So, pag kumanan ka, ito naman yung portion na ito na yung makikita mo. Ngayon guys, meron silang mga tindahan dito ng mga sweets and treats. Ngayon guys, meron silang deli corner, deli kiosk. Guys, yung mga tinitinda nila, meron silang mami, meron silang mga instant noodles. In fairness guys, hindi ganun kadami ang tao ngayon. Considering na Monday ngayon. Ayun guys, dito na yung paikot na sa kabila. Oh, meron sila guys na parang coffee shop dito. Silipin nga natin to. Coffee Central or Central Cafe. Ayun guys, Tapos sa harap ng Central Cafe, guys, merong table dito. Tapos pwede ka mag-charge. Oo, meron sakit guys. Ayun. Try natin tong Central Cafe na to guys. Pero ikot muna tayo. Punta muna tayo sa kabilang side. Ayan, dito guys. Dito yung papunta sa side naman ng Cebu Pacific. Eto guys, so ito yung dulo. Ito yung dulo ng kabilang side ng Cebu Pacific. Merong Yoshimura, so Japanese restaurant nito guys. Tapos katulad din sa kabila, merong table and chairs kung saan pwede kang mag-charge at magpahinga habang naghihintay ka ng guys, ito, gate na ito, isang gate na ito ng Cebu Pacific. So ikot na tayo, dulo na tayo. So guys, ito yung plane. Ikot na tayo. Ang haba rin guys. Kung gano'ng kahaba yung kabila, ganun din kahaba rito. Itong side na to ng Cebu Pacific. Medyo maraming tao rito guys sa area ng Cebu Pacific. So ayan. Ibuti papakita ko sa inyo itong area naman ng kabilang side ng Cebu Pacific. Ito guys, meron silang vendo machine ng mga self-test kits.
Ikot pa tayo. So guys, ang mga pwede nating meron din silang guys, globe na charging station. Guys, dito, meron silang Belgian waffle. Meron Mr. Donut. Guys, parang feeling ko, mas marami mapag-meriendahan sa kabila. Ito yan, tindahan ng hotdog. Tapos guys, yung toilet. So, pwede ka rin mag-give ng mainom na tubig. Guys, feeling ko nga talaga, mas marami doon sa kabila. Ng mga restaurants, cafes, at saka Kasi almost mga kalahati na tayo. Guys, hindi pa rin natin, konti pa rin yung nakikita natin na mga tindahan ng pagkain. Guys, ito, meron Krispy Kreme at saka Tripty. Mga masarap yung Tripty, guys. Try natin yan mamaya. Ikot ko muna kayo dito. Hanggang dulo tayo. Ayun guys, meron ditong mula ko. Kiosk. Vin Kiosk. Tindahan din ng similar mga tindahan nila dito guys. Meron mami, meron puto, may mga ayan guys, merong Singapore Cafe. Silipin nga natin kung anong menu ng Singapore Cafe guys. Para at least pag napunta na kayo dito, alam nyo kung anong pwede nyo makainin dito. Ngayon guys, yung menu nila. Tingnan natin kung magkano yung presyo. Guys, not bad nakikita nyo? Medyo may reflection. Sorry guys. Ayan. Not bad. Di presyo ko. Ayan. Tara, basta tayo. So yun nga guys, yung sinasabi ko, yung mga tindahan nila dito, similar lang. Katulad yung mga kiosk, mga deli, ang kadalasan magbibili niyo doon, meron sila yung talagang mami na fresh. Meron sila mga instant mami, meron sila mga puto, mga pasalubong, at yung mga pulveron. Ayun guys, meron dito yung Cafe France. Oo guys, confirmed. Mas konti dito ang mga tindahan ng food. Ay guys, meron pin dito na ATM. So, ngayon guys, mga magbabiyahe na gusto mag-withdraw bago makarating doon sa destination ninyo. So guys, tingin ko ito na yung last na food station. Vito's Barbecue. Vito's Barbecue dito. Tapos dito yung sa Maling 14-18 Foods. And guys, yung food yung offer nila sa dalawang restaurants. Tingnan pa natin guys yung pinakadulo rito. Kung meron pa tayong iba pang makakainan dito. Guys, medyo maraming tao dito sa side na to. At saka, siguro dahil nga mas maraming tao, mas mainit dito sa side na to. So, siguro babalik tayo sa kabila para doon tayo kakain at doon tayo maghihintay ng flight natin. So, ay naikot ko na kayo. Oras na para maghanap kami ng maupuan natin at magmerienda muna tayo habang naghihintay tayo sa flight natin. Alright guys? See you in a bit! Ayan guys, ito nabili nating mami dito sa Deli Kiosk. 160 pesos lang, maraming laman. Masarap yung sabaw at marami siya, malaki yung cup niya. Kain po tayo. Tara! Guys, may siomai pa. Maraming noodles niya. Merong 4 na pirasong siomai, malalaki at masarap. Ayan guys, yung aeroplano yung sasakay namin. Hindi siya ganun kalaki, no?
Guys, mag-play na tayo. Thank you! Medyo mahangin guys. Suba na kaya. Touchdown, Katiklan Airport. Ayan guys, ginabi na tayo. Medyo na-delay yung flight natin. Medyo na-delay yung flight natin ng 1 hour. Tapos nagkaroon pa ng traffic sa kanina dun sa airport. I mean, yung mga plane, nagkasabay-sabay ata yung kanilang um, pag-fly. So, nakapila tayo. Ika-7, ika-5 pa lang tayo bago tayo naka-fly. Nadali tayo mga 1 hour. So, ngayon, medyo gabi na actually. Ayan, welcome to Katiklan. So, ngayon, magdi-DIY tayo ngayon, guys. Para makapunta sa Boracay Island. Welcome to Boracay Airport. Ayan guys, ikot ko lang na kayo ng konti para lang makita nyo yung Boracay Airport. Ayan guys, yung plane natin kanina. Madilim na. Ayan. Tara, pasok na tayo. Ayan guys, so ginabi na tayo dito sa Boracay Airport. Ang gagawin natin na transfer is DIY na lang. Kasi last na nga dito tayo sa Boracay, nag-package tayo. So nag-van tayo mula dito sa Katiklan Airport hanggang dun sa Jetty Port. So ngayon, from here sa Boracay Airport, mag-DIY tayo, mag-tricycle tayo. Papakita ko sa inyo kung paano mag-tricycle mula dito. Pag-land ng plane ninyo dito sa airport, lakad lang kayo ng kaunti, tricycle papunta ng Jetty Port para makasakay tayo ng bangka papunta ng Boracay. So, guys, tara na. Let's go. Tara. Ayan guys, so tawid lang kayo dito. Kasi guys, dati nung nag-van kami, inabot kami ng, ayan, yung mga van yan, yun yung mga package tour. Inabot kami ng, kung pupunta ka mag-isa, isa o 2 piraso kayo, 1,500 per person. From here sa Boracay, from here sa Katiklan Airport to, to Jetty Port, mag-van kayo. Package naman yun, basta 1,500 yun per person. Pero dito ngayon, tulad yan, dito kayo pwedeng acquire ng tour or package. So, the last dito, may price na. Ba tayo? So, kwentahin natin, dito pala sa from Katiklan Airport, pag nag-tricycle kayo, per tricycle dito is 150 pesos lang. Ayan. Medyo madilim na kasi kaya nakikita. Pero dito, malapit ang mabilakaran. Ayun guys, oh. Ayun yung arrival area. Ayun yung mga van. Labas ka lang ng konti. Andit na yung pila ng tricycle. Titingnan natin kung kakasya tayong tatlo. Kakasya kami tatlo sa isang tricycle. Pag sa tricycle, 150 pesos per tricycle. Ayan guys, yung pila ng tricycle. So, ang bayad per person ngayon is 75 per person. So, titingnan natin kung kakasya nga tayo sa isang tricycle. Sabi ng pling, kakasya. So, 75 per person, tatlo kami, 225 yun. Ayan guys, madilim lang pero ang ganda sana kung pwede kong pakita kasi ng kabilang yan. Ayan, dagat na yun guys. So, sa likod ng mga puno na yan. Sige guys ha, nasakay na tayo ng tricycle. Ayan guys, from Katiklan
Katiklan Airport, nandun sa Jettyport, 7 minutes, under 10 minutes, nandito na tayo. Ayan guys, nandito na tayo sa Jettyport. Ayun dito guys, so wala namang pila oh. Ayan guys, yung step by step. Yung step is the registration and verification counter. Tapos yung terminal fee, babayad ka ng terminal fee. Babayad ka ng environmental fee. Tapos yung boat ticket na. Ayan guys, yung kanilang terminal fee. Tapos guys, ito naman yung presyo ng environmental fee nila. Ayan guys, pag foreigner ka, 300. Local tourist, 150. Tapos pag may PWT ka guys, 120 pesos. O senior and below pala. 5 years old and below exempted. Walang bayad. Tapos guys, ito, boat ticket na tayo. Itong presyo nila. 50 pesos lang yung boat fee. Kapag PWD ka naman, pregnant or senior, 40 pesos lang guys. Ayun guys, na. Punta na tayo sa boat. Pasakay na tayo ng boat. First time ko guys makakasakay ng boat from here to Boracay ng gabi. So, tingnan natin ang experience. Ayun guys, so meron sila rito ng iPass. So kapag gagamit yan ng iPass dito kayo. Pero unfortunately guys, hindi kami nakapagbayad dyan bago kami magpunta rito. So dito lang tayo sa regular. Hello! Ayan, tapos mag-fill out tayo ng form para sa boat. Ayan guys, ito yung pantalan nila sa gabi. Ito yung mga boat guys na sasakyan natin papuntang Boracay Island from dito sa Jettyport. Hininga natin guys, tubig, gaano kalinaw. Kaka-excite lang. Ngayon guys, so, kita niyo guys kung gaano kalinaw yung tubig nila. Ayan yung mga boat. Kahit sa malayo, tingin, merong cruise ship oh. Ayan oh, medyo malabo lang guys pero ayan. May cruise ship na nakadaong.
Good morning guys, this is our second day here at Boracay. So andito tayo ngayon sa Two Seasons at titikman natin ang kanilang famous na oyster sisig at four cheese pizza. Tara, tikman natin. So guys, ito yung kanilang oyster sisig. Kung makikita mo talagang buo-buo yung oyster nila, no? Ayan. Tapos guys, ito naman yung kanilang four cheese pizza. Ayan, tikman natin guys. Ayan guys. Kain po tayo. Guys, manipis yung kanilang crust. Kasi in paper thin yung crust nila. Tapos merong 4 different kinds of cheeses ang gamit. Ang harap. Malutong yung ilalim. Yung crust niya malutong. Ito guys, yung sisig natin. Tignan natin. Meron akong malutong na nilasahan. So, bukod sa, tama ba? Bukod sa oyster, may kasamang baboy? Chicharon? So, bukod sa oyster guys, merong ano. Masarap. Kasi itong Two Seasons, Island Boracay, yung restaurant nila. Dito lang sa Station 1 ito eh. Siguro, naglakad lang kami from D-Mall. Dito sa beachfront kami naglakad. Mga, siguro 15 minutes. So, madadaanan mo yung D-Mall, of course, from D-Mall, madadaanan mo yung mga restaurants ng, sa Muse Hotel? Nalka Restaurant. Meron ka pang madadaan ng Kolay Mangyan. Malitang Kolay Mangyan dito sa beachfront guys. Mukhang masarap kumain doon kasi yung beachfront. Simple lang. Meron lang parang bahay kubo doon. Dito guys, ang in-order namin sa Two Seasons, ito lang talagang pizza, 4 cheese pizza. At saka itong oyster sisig. Kasi ito yung kanilang best seller sa kanila, itong famous sa kanila dito. So, dinayo talaga namin ito rito para lang matikman. Kasi ma'am, hindi na rin kami order mga drinks. Kasi mamaya, kami. Kaya sorry nga pala kagabi, kasi second day natin ngayon. So, gabi hindi na kami nakapag-vlog kasi gabi na nung nakarating kami ng hotel, medyo pagod na. Tapos, madilim na din. Tapos, yung mga phones, yung mga pinang-re-record natin, naglubat lahat. So, from hotel, meron naman makikita nyo yung room tour natin sa hotel. Lumabas na kami, nag-charge na lang kami ng puniwan namin sa hotel, tapos kumain kami sa Spice Bird. Yun, mamaya, after nito, doon tayo mag-fruit shakes kasi, guys, natikman namin, first time namin natikman kagabi at ang sarap.
Ang mura, ang sarap, sobrang fresh. Tapos ang laki pa ng baso nila. Mamaya papakita ko sa inyo, ha? O sige, kain na muna tayo. Ayan guys, tapos na tayo mag-brunch. So, alas 2 na ng hapon. At katulad na pinangako ko sa inyo, andito tayo ngayon sa Spice Bird para mag-dessert. Tapos dito na tayo shake. Ito guys yung mga in-order namin. Ito yung mango mint. Tikman natin. Lasang-lasa nyo guys yung mint. Fresh na fresh, matamis yung mangga. So, masarap talaga siya. Itong ganito kalaki guys, imagine mo. 220 pesos lang to. Ang laki, no? Ang taba pa ng baso. Ayan. Ito raw yung isa sa mga bestseller nila, yung mango mint. Pero yung pinaka-top one daw nila, ito yung, ano nga ito? Lychee coconut. Meron siyang buko sa ibabaw. Tapos lychee na fruit yung ginamit. Lasang-lasa mo yung lychee. Mukhang hindi ginamitan ng asukal kasi tama lang yung tamis niya. Masarap. Tapos meron ng buko sa ibabaw. Masarap at saka malambot yung buko na ginamit. 220 pesos din to. At ito naman yung kanilang watermelon shake. Imagine nyo guys, 180, ito yung pinakamura. 180 pesos. Pakwan na pakwan yung lasa niya. So, only 180 pesos. So, dito muna kami. At pakita ko sa inyo yung biha. Dito kami nakatambay ngayon. Pakita ko sa inyo ikot ko. Ayun guys, diba? Ito yung D-Mall. Ito yung strip. Papuntang Andox. Tapos dito naman sa kabilang side na street na to, ayun guys yung yung ice flakes. Masarap din dyan. Natikman din namin. Medyo may kamahalan. Ayun, ito yung haba ng pila. May kamahalan pero masarap. Masarap siya. Tapos dito guys, yung Cafe del Sol. Yan, dyan tayo mamaya golden hour. Pakita ko rin sa inyo mamaya. Diyan magko-coffee tayo tapos magde-dessert tayo sa kanila sa Cafe del Sol. Diyan papunta yung beachfront. So sa ngayon guys, magde-dessert muna kami. At nag-order din kami ng hi, say hello to the vlog. Ayan si Jerlyn. Dito sa Iceberg, napakabait niya. So alaga-alaga na kami dito. Order din kami nitong Malagos chocolate ice cream. Tikman natin. Surprisingly masarap. Kasi di ba normally Malagos chocolate medyo hindi ganun katamis yun na medyo may kaunting pait. Pero ito masarap. Masarap yung ice cream niya. Masarap talaga. Magkano nga ito? Pag ganitong ice cream? 325? 325 pesos guys. 2 scoops. Pwede na. Kasi quality chocolate ang ginamit. Oh. Sarap guys. Kain muna tayo ha. Guys, golden hour na. Around 5:15 to 5:20 na ngayon ng hapon. Wala yung inaasahan at ipinangako ko sa inyo yung sunset. And yung tingnan nyo guys kung gaano ka cloudy ngayon. Ayan guys, ang situation ngayon dito sa Boracay. Ayan, medyo makapal yung clouds dito sa area na to. So, unfortunately today guys, hindi ko may papakita sa inyo yung sunset dito sa Boracay. Nevertheless, napakaganda pa rin, hindi ba, ng Boracay, napakaputi ng sand.
At ayan, ikot ko kayo para at least makita ninyo yung situation dito ngayon sa Boracay. Daming tao. Considering guys na it's a weekday ha. Ayan, ayun yung D-Mall. Ayun yung Epic. Hindi ba guys yung mga gimmickan dyan? And back dito sa shoreline. Ayun guys, so tingnan nyo, medyo cloudy talaga, no? Hanapin natin yung araw. Ayun ating araw. Hindi natin makita dahil masyadong cloudy. So anyway guys, susubukan ulit natin bukas ng hapon para may pakita ko sa inyo yung sunset dito sa Boracay. Fourth day natin dito ngayon sa Boracay. Pasensya na ha. Kasi yung third day natin, hindi tayo nakapag-shoot ng vlog natin. Kasi nagpahinga lang talaga kami. So, ang ginawa lang naman talaga natin doon, kumain lang sa labas, tahimik pahinga. Tapos, nag-shoot lang tayo ng golden hour, ng sunset. So, ayan, papakita ko sa inyo. Andito tayo sa Saffron Cafe sa Crimson Hotel at susubukan natin ang kanilang breakfast buffet.